Hinahandaan na ng mga kababayan ni Manny Pacquiao sa Gensan ang panonood ng laban niya sa Linggo. Ang nanay naman niyang si Aling Junicia, kumpiyansang si Pacman ang mananalo sa laban. Nakatutok si Claire Delfin. Dito na ako, nakarating na. Di tulad noong April 2009 na nagpunta pa sa Amerika si Mami Junicia. Panunuorin na lang daw ni Mami D ang pakikipagbakbakan ng anak na si Manny Pacquiao laban kay Timothy Bradley sa mansyon ng anak sa Gensan. Magdarasal daw muna siya bago manood ng bakbakan gaya ng nakagawian kasama ng iba pang kaanak at kaibigan. Andito ako, suporta sa likod mo. Ang ibigay ko lang suporta sa iyo ang pagmamahal at pagdasal. Magpe-prayer vigil na rin daw si Mami D sa bahay niya hanggang Linggo. Hindi rin daw siya kinakabahan sa laban ng kanyang anak at kumpiyansa siyang mananalo ito. Mensahe niya kay Manny. Good luck sa laban mo. Manalo ka, Manny. Manalo ka. Andito ako. Diyan ang Diyos nga Ama magbigay ng lakas sa katawan niyo. Simula noong birthday ni Mami D, nasa bahay na niya si Master Tom, isang faith healer na umano'y nagpagaling daw sa sakit niya noon. Laging puno ang bahay ni Mami D dahil sa mga gustong magpagamot ng iba't ibang sakit. Wala raw bayad sa mga nais magpagamot, pero kailangang may dala raw na alay gaya ng manok para sa gagawing ritual. Todo handa na rin ang mga kababayan ni Manny sa Gensan. Binuo ang Task Force Champ para tumutok sa mga preparasyon gaya ng libreng pay-per-view sa General Santos City Gymnasium. May pulis siya rin daw na magbabantay sa palibot ng gym para sa seguridad ng mga manonood. Handa po, pati po ang fire department, ang ating medical team. Maglalagay din po sila ng isang team para sa mga problema po natin. Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, posibleng magkaroon na naman ng isang malakihang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo. At yan ay sa susunod na linggo kasi raw patuloy na bumababa ang presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilyan. At dahil nga sa makakasunod na bawas presyo, inatras na ng mga operator ng taxi ang kanilang petisyon para sa pagtataas ng tinatawag na flag down rate. Nakatutok si Julio Segovia. 9 na linggo ng sunod-sunod ang bawas presyo sa petrolyo at sa susunod na linggo, may big-time rollback pang napipinto. Batay raw sa galaw sa world market sa unang 2 araw ng trading week, $6 ang ibinaba ng gasolina kada bariles o katumbas ng 2 piso kada litrong rollback. Ang bariles naman ng diesel, higit $7 ang ibinagsak o papatak na katumbas ng lampas 2 pisong bawas kada litro. Patuloy raw ang pagmura ng petrolyo dahil sa humihinang ekonomiya ng Amerika at Europa, bagay na ikinatutuwa ng mga tsuper. Sana bumaba pa yung gasolina, lahat ng mga para dagdag kita din sa amin. At least yung balde namin gagaan. Malalaking uuwi namin sa pamilya namin. Pero kahit pababa ang presyo ng petrolyo, ang Pasang Mazda tuloy pa rin sa paggamit ng diesel na mula sa recycled mantika. Mas mura pa rin daw kasi ito ng hanggang 4 na piso kada litro. Dahil sa patuloy na pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo, kabilang na ang gasolina, diesel at maging LPG, isinantabi na muna ng Philippine National Taxi Operators Association ang petisyon nila para sa 10 pisong dagdag sa flag down rate sa taxi. Sa hearing sa LTFRB kanina, taxi operators na mismong nagsabing iaatras na muna nila ang kanilang fare hike petition. Good news naman yun kasi ibig sabihin naiintindihan nila at hindi lang yung sarili nilang kapakanan ng kanilang naasikaso. Ang National Center for Commuter Safety and Protection Incorporated o NCCSP gusto pa ibalik sa 30 ang flag down rate sa taxi. Meron kaming prayer na ibalik sa 30 dahil sa hindi pagsunod doon sa mga terms and conditions noong 2010 approval. Kabilang na raw rito ang hindi pa rin pag-i-issue ng resibo, reklamo sa batingting sa metro, at di pagsusuot ng uniforme ng mga driver. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Matagal nang ipinagbabawal pero naglipana pa rin yung mga kung tawagin po yung mga street food sa harap ng mga eskwelahan. Paalala po ng mga eksperto, maraming pwedeng mapulot na sakit sa maraming pagkain. Kaya turuan ang inyong mga anak na maging mapanuri sa kanilang binibili. Nakatutok si Cesar Apolinario.
Kapag ang pagkain babad sa lansangan, di malayong maalikabukan o madapuan ng bakterya, lalo kung matatamis at mistulang magnet sa mga langaw. At kahit may kantin sa loob ng mga eskwelahan, gaya sa President Corazon Aquino Elementary School sa Quezon City, marami pa ring tumatangkilik sa mga paninda sa kalye dahil mura. Ang vendor na ito di magkanda-ugaga sa dami ng customer. Hindi napansing nilalangaw na ang ibinebenta niyang mangga. Mabenta rin daw ang fishball at kikiam na piso ang isa. Ang tindero, pinananatili raw na malinis ang paninda. Lahat may takip para di langawin. Di nga lang daw niya mabantayan sa lahat ng oras, lalo na pag may customer. May libreng lalagyan din para di pa ulit-ulit ang pagsawsaw. Paano yung halimbawa yung sauce? Pag nasawsaw na, pinapayagan mo pa bang magsawsaw ulit? Hindi na. Pinagagalitan mo yung bata? Pag nung nasawsaw na, isang beses lang. Hit na hit din ang ice cream sa mga bata. Pag bibida ng vendor, may permit siya para magtinda. Ang problema, wala siyang suot na guwantes, kaya kung ano man ang nahawakan niya, didikit sa pagkaing itinitinda. Maganda namang gawa namin yan. Gawa ng, mayroon naman kami, ito may ID pa kami. Legal po? Yung legal naman. May permit naman yan. Para iwas sakit ang mga anak, ang diskarte ni Ana, hindi raw pabaunan ng pera ang anak. Kung may gusto, siya mismo ang bibili. Hindi niyo binibigyan ng pera. Ano lang ang binibigay niyo pambaon? Minsan yung... Meron ng biskwit na binibigay. Para hindi na sila bumili sa labas. Matagal nang ipinagbabawal ang vendors na magtinda sa harap ng mga eskwelahan, pero di maiwasang may nakakalusot. Karaniwang sakit sa tiyan at diarrhea ang dulot ng maruming pagkain. Ang payo ng doktor para makaiwas sa sakit, dapat yaking hindi exposed ang pagkain sa alikabok at anumang dumi. Iwasang mahawakan ng maruming kamay ang pagkain. Kapag lumagpas na ng 8 oras ang pagkain, hindi na raw dapat ibebenta dahil posibleng dinapuan na ito ng bakterya. Pag ang pagkain ay kontaminado, it can cause itong mga malalang diseases like acute gastroenteritis, malala yan, no? It can cause cholera. It can cause also typhoid fever. It can cause amoebiasis. Nakakamatay ho ito. Oo. Ang DepEd nakikipag-ugnayan na sa lahat ng mga ahensya gaya ng MMDA na tutukan ng mga eskwelahan na may naglipa ng vendor. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 oras. Abangan! Mga batang edad 12 pababa, posibleng hindi na kailangan dayain ng edad para magkaroon ng account sa Facebook. Pero isang taga-simbahan tutol dito. Umano'y peking doktor sa Cebu inireklamo matapos ma-infeksyon ng 2 pasyenteng nagparitoke ng kwitan. At transit of Venus, pati patalastas ng isang tatak ng damit. Ginawa na ng mga nakatatawang bersyon. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras.